Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre, Ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayan. Di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan hawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa luwa'y kapayapaan. Inukulit ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos at langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Tunay na saganang pagpapala ng Diyos sa kanyang liping hinirang. Bagaman siya'y sinusuway nila, di pa rin niya pinabayaan sila. Bagkus, lalong nag-iibayo ang kanyang pagmamahal. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip siling, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming mga nuno na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan
at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkaing bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain, Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkain, Panginoon ang nagbigay ng pagkain, Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na mamuhay ng marangal at may takot sa may kapal. Mangyayari lamang ito kung tutup din natin ng may pagpapakumbaba ang mga aral ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum
upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. At para mas maintindihan po natin ang nilalaman ng mensahe ng mabuting balita mula kay San Juan ngayong linggong ito, atin po munang balikan yung ipinahayag sa atin nung nakalipas na linggo. Kasi magkarugtong na po ito, no? At ito na rin yung pagsisimula. No? Kung babasahin po ninyo sa Biblia, pagsisimula na rin ito ng pagsasabi ni Jesus patungkol sa tinapay ng buhay. No? Lagi natin maririnig yung ako ang tinapay na bumaba sa langit, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain nito ay magkakaroon ng buhay. So tingnan po natin. No? Ano ang naalala ninyo nung nakalipas na linggo sa kwento? Pagpapakain ng tinapay at isda. 3 pirasong tinapay, 2 pirasong isda o 5 pirasong tinapay para sa higit 5,000 katao. Maalala niyo rin po, no? Bago pa ibinigay yung tinapay at isda, sinabi po doon na alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Pero binigyan niya ng instructions itong mga alagad na ito para pakainin itong mga sumusunod sa kanya. At sa ilang pirasong tinapay at isda, napakain nila ang lahat at mayroon pang naipon na ilang basket? 12. No? 12 bakol ang naipon ng pagsamasamahin ang mga natira. At sabi po doon, nang makita ito ng mga tao, gusto nilang kunin si Jesus para gawing hari. Yan. Kaya, nung nalaman ni Jesus na may binabalak yung mga tao, dali-dali siyang umalis mag-isa at iniwan sila.
Naintindihan na ba? Kaya nung umalis si Jesus, sinundan siya ng maraming tao. Hinahanap siya ng maraming tao. Sabihin niyo nga po, hinahanap. Yan. Kasi ito yung magandang mapagnilayan din natin ngayon. No? Hinahanap nila si Jesus. Kaya nang masumpungan nila, nang matagpuan nila, tinanong nila, kailan pa kayo rito? Kasi kailangan mong unawain no, yung usapan, no, yung mga dialogue. No? Sabi nila, kailan pa kayo rito? Pwedeng, di ba? Pwedeng sabihin na kahapon lang, kanina lang, pero doon sa kanilang pagtatanong na kailan pa kayo rito, batid na ni Jesus kung ano ang intention nila, kung bakit sila o bakit nila hinahanap si Jesus. Kaya ang sabing, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. Nakuha niyo po ba yung nilalaman na parang hindi ba natutuwa si Jesus na hinahanap siya ng mga tao? Hindi ba opportunity na yon para makuha yung kanilang loob? Pero hindi eh. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaya nyo lang ako hinahanap ay dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi dahil nakikilala na nila o kinikilala nila si Jesus sa nakita nilang kababalaghan. Pag sinabi kasing mga kababalaghang nakita ninyo, ito yung mga signs, mga tanda, mga palatandaan na siya nga ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos na isinugo para sila iligtas. Nakuha niyo na po ba o wala pa? Konti pa, no? Konti pa. Para bang pag sinabi, no, na sa isang relasyon, kailangan niyo ba ako, kaya niyo ako hinahanap? O hinahanap niyo ako dahil may kailangan kayo? Alin sa dalawa? Ano ba? Sa inyo po, no? Bakit kayo hinahanap? Pag may pumupunta sa inyo, bakit kayo hinahanap? Di ba para may mangutang? Kakatok, di ba? Kakatok, pupunta sa inyo. Hindi naman para talaga makipagkwentuhan sa inyo, para makipagkaibigan sa inyo, kundi para mangutang, manghiram, manghingi. Eh hindi pa, di ba, nakakalungkot yung bagay. Kala mo, pumunta kasi gusto kang kamustahin, gusto kang makasama. Di ba, nakakalungkot na, ay, kaya nyo lang pala ako tinawag kasi may kailangan kayo. Kaya kapag nakuha na yung kailangan, di ba, kapag nakuha na yung kailangan, wala na. Kahit pagsabihan mo, sa mga magulang, madali itong maintindihan, no? O makarelate, no? Lumalapit ang anak ninyo, mabait sila kasi may kailangan sa iyo. Pero kapag nakuha na yung kailangan, pag sisermonan mo na, pangangaralan mo na, deadma ka. Diba? Sa atin ngayon, ano ba? Hinahanap ba natin si Jesus dahil may kailangan tayo sa Kanya? O sadyang kailangan natin si Jesus sa buhay natin, kaya hinahanap natin siya? Pag-isipan natin na mabuti. Kasi magkaiba yung tumatawag tayo sa Panginoon ng Panginoon. Sabihin nyo nga po, Panginoon. Kaysa doon sa pag tumatawag ka ng Panginoon, pero ang nilalaman ay pengi noon. Hindi tayo Panginoon, kundi pengi noon. Kaya pag hindi binigay, pag hindi natin nakuha, mabilis tayong magalit, mabilis tayong magtampo. At yung pagsuway, wala na.
Normal na sa atin ang suwayin kasi sino ba yan, di ba? May kailangan lang naman ako dyan. Eh. Pengi lang ako ng pera. O ano man yung hinihiling natin. Pero kung makita natin ang tunay na diwa ng kanyang presensya, lalo na sa banal na misa, hanap-hanapin talaga natin siya dahil kulang ang buhay natin, kulang ang linggo o araw natin kapag hindi natin siya nakikita o natatanggap sa anyo ng tinapay sa banal na misa. So linawin natin muna ng mabuti dahil ito rin ang nagiging pundasyon ng isang matibay na relasyon, isang matibay na ugnayan na kaya ka nananatili hindi dahil mayroong kang napapala o mayroong kang nakukuha, kundi dahil masaya ka pag nandiyan siya, kapag kasama mo siya, hindi dahil sa kung ano ang maibibigay niya, kundi dahil siya lang. Okay na yon, sapat na yun. Kaya sa atin, pag nilayin natin ulit, kailangan ba natin talaga sa Jesus, kaya hinahanap natin, o hinahanap natin dahil may kailangan lang tayo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na nagmagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi napapabaya ang ating amang nasa langit. Batid niya ang ating mga pangangailangan. Kaya naman dumulog tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungan. Hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umpo ang lahat.
Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinagdilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang parin sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay,
kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Lorenzo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang papatawan namin. Mo kaming ipagdulot sa tukso at
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bliging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mapo muna po. Ngayon po ay unang linggo ng buwan, kaya tinanyayahan ko po ang mga magdiriwang o nagdiwang na ng kanilang kaarawan para sa buwang ito ng Agosto na pumunta po sa harapan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Wala nang may birthday. Atin silang ipanalangin. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang panalangin ng mga kapatid namin na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Muli po ang komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad ay nagpapasalamat sa inyo po mga pledges, mga donations, mga tulong at suporta nitong nakalipas sa buwan. At muli, umaasa po kami sa inyong patuloy na pagtugon at pagsuporta sa ating pong parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang Morning, Papa. Walang simanang na buhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,